Kapayapaan sa inyo mga bata. Ngayon ay mapakikinggan natin muli ang isa sa pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Haring Solomon. Ito ay tungkol sa bilin ng Diyos matapos niyang maipatayo ang templo. Nagbigay ang Diyos kay Solomon ng pangako pero may kasama itong mga paalala. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay ang bilin ng Diyos kay Haring Solomon na mababasa natin sa Unang Hari, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 9. Matapos maitayo ni Solomon ang templo at ang kanyang palasyo, nagpakita muli ang Panginoon sa kanya. Sinabi ng Diyos, Solomon, narinig ko ang iyong panalangin. Pinili ko ang templong ito upang maging tahanan ng aking pangalan magpakailanman. Kung lalakad ka sa aking mga utos at magiging tapat sa akin gaya ng iyong ama na si David, patatatagin ko ang iyong trono magpakailanman. Ngunit, kung tatalikod ka sa akin at sasamba sa ibang mga Diyos, aalisin ko ang Israel sa lupaing ito at ang templong ito ay magiging kasabihan ng kapahamakan. Ipinakita dito na nais ng Diyos ang katapatan at pagsunod, hindi lamang sa karunungan o kayamanan. Si Solomon ay pinagpala, ngunit pinaalalahanan siyang ang pagpapala ay nakasalalay sa katapatan ng kanyang puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, ang pagsunod at katapatan sa Diyos ang susi sa matatag na buhay at patuloy na pagpapala. Hindi sapat ang talento, talino o yaman kung wala ang puso na tapat sa Panginoon. Mawawala rin ang lahat ng iyon. Kaya't araw-araw piliin nating sumunod at magtiwala sa Kanya. Pangalawa, ang puso na tapat at mapagkumbaba ay higit na mahalaga kaysa sa tagumpay sa mundo. Dapat nating alalahanin araw-araw na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay daan tungo sa tunay na kapayapaan at pagtatagumpay. Tulad ni Solomon, tinatawagan din tayo ng Diyos na maging tapat sa Kanya hanggang wakas. Sa pagkakataong ito, tayo naman ay magkakaroon ng isang activity. Ang kailangan nyo lang ay isang papel at isang lapis o ballpen. Hatiin ninyo ang papel sa dalawa. Sa isang papel ay mag-drawing kayo ng happy face at sa isa naman ay sad face. Nakapag-drawing na ba kayo? Ngayon naman ay magbabanggit ako ng mga sitwasyon na nagagawa ng isang bata. Kapag ito ay nagpapakita ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, itataas ninyo ang drawing nyo na happy face. Kapag ito naman ay nagpapakita ng hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos, itataas nyo ang sad face. Okay na ba mga bata? Una, tumutulong kay nanay magligpit ng laruan. Ano ang sagot ninyo? Tama, happy face. Kasunod naman, pagsigaw o pagsagot sa magulang. Ito naman ay sad face. Pangatlo, nananalangin bago matulog. Tama, happy face. Pang-apat, nag-share ng pagkain sa kaibigan. Ito rin ay happy face. Kasunod, nagsinungaling para hindi mapagalitan. Tama, ito ay sad face. Pang-anim, nagpasalamat sa Diyos sa panalangin. Ito ay happy face. At panghuli, palaging pagdalo sa pagkakatipong pamana. Tama, happy face. Tama ba ang mga sagot ninyo mga bata? Tandaan natin na ang pagsunod sa Diyos at katapatan sa Kanya. Ito ay nakalulugod o nakapagpapasaya sa Diyos. Gusto ba natin na laging magpasaya sa Panginoon? Siyempre naman, kaya lagi tayong susunod sa Kanyang mga utos. Narito naman ang ating memory verse na mababasa sa Luke chapter 11 verse 28, New International Version. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.
Salamat sa inyong panonood mga bata. Tandaan natin, ang gusto ng Diyos ay maging masunurin at tapat tayo sa Kanya gaya ni Haring Solomon. Kapag palagi tayong gumagawa ng tama at nananalig sa Diyos, tayo ay Kanyang patuloy na pagpapalain. Hanggang dito na lamang muna mga bata. Paalam at Miss Pa!